Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Kontratistang sina Sara Diskaya at Mark Arevalo ginisa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkakaroon ng Ghost Flood Control Projects itinanggi. Pasada Balita. Courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng DPWH, ipinagputos si Secretary Dizon. Pasada Balita. O pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na magpapaulan sa buong bansa. Pasada Balita. House Committee on Ethics and Privileges handa na sa isasampang ethics complaint laban kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan, budget deficit ng bansa inaasang bababa ng mahigit 3% sa taong 2030 ayon sa DBM. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, death toll sa malakas na lindol sa Afghanistan umabot na sa 800. Pasada Balita. Balitang papalakasan, Gilas Pilipinas Youth tinambakan ng Chinese Taipei sa FIBA Under-16 Asia Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, tips para magpapayat, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, actress na si Lovie Poe, buntis na. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ngayon po ay Setyembre 2, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipila may totong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Bañez. Pasada Balita. Sa oras na 5 sadali makalipas po ang ika-6 na ng nagmamadaling umaga. Ang detalye nga po ng mga pumapasadang balita. Ari naman siguro kaming kumita. Ito ang katwiran ng kontraktor na si Sara Diskaya. May-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Kaugnay sa sinasabing pag-edit sa kanyang viral na pahayag sa isang interview. Iginit ni Diskaya na inilabas o pinalabas na yumaman lamang sila ng makakuha ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Gayong 23 taon na silang nasa construction business at nagsimula sila sa mga proyekto ng local government. Ipinaliwanag ni Diskaya na binanggit niya lamang ang DPWH bilang turning point at mahirap anyang singilin ang mga LGU. Ayon pa kay Diskaya, sinimulan nila ang bidding sa DPWH noon pang 2012
at nakakuha sila ng mga proyekto simula 2016 at isinumite o isusumite niya sa Senado ang records o kanyang tiniyak na isusumite ang mga ito. Lalo yung mga records ng mga binayaran nilang buwis hinggil nga dito sa kanilang negosyo. I have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Po ang bahagi ng pahayag ng kontraktor na si Sara Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pasada Balita! Iginit naman ni Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Cesara Atizara Diskaya na wala siyang sinuhulang kawani ng Department of Public Works and Highways para makuha ang proyekto mula sa pamahalaan. Sa gitna ito ng pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay Diskaya sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga sinasabing ghost flood control projects sa bansa. Partikular na tinanong ng senador kung ilang porsyento ang ibinigay na advance payment ni Diskaya sa taga-DPWH para makakuha ito ng mga proyekto. Dumipensa naman si Diskaya at sinabing wala siyang kakilala at binabayaran sa DPWH dahilan para magbanta si Senator Estrada na maglalabas siya ng liham na posibleng magpatunay na may binayaran itong kawani ng nasabing ahensya. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si Minority Leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si Chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang, kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Yan po ang tinig ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Cesara Atizara Diskaya. Pasada Balita! May pa rin yan, binantaan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta si Wawa Builders General Manager Mark Alan Arevalo na posible itong maharap sa 42 counts ng plunder. Ito'y dahil sa 50 milyong pisong halaga ng mga sinasabing ghost projects ng Wawaw sa lalawigan ng, Bulacan. Kasabay nito, hinimok ni Senador Marcoleta ang kontratista na ikanta na, ituro na ang mga kasabwat para makaligtas sa mga mabigat na kaso na maaaring isang palaban sa kanya. Nagbanta rin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ipapakontempt nito si Arevalo matapos paulit-ulit na tumangging sumagot kung mayroon ba silang ghost flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, about 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty.
Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Yan po ang magkasunurang tinig ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Pasada Balita. Pagtaasan naman ng boses ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo. Ito'y matapos tumangging sumagot sa mga tanong ni Senator Villanueva kung mayroon ba itong ghost flood control project sa kahit saang lugar sa bansa, partikular na sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Arevalo, kinabahan siya at sinabing pinayuhan ng kanyang abogado na huwag magsalita dahil sa mga usapin na sila'y kakasuhan. Dahil dito nadismaya si Senator Villanueva dahil paraan niyang tinatanong ang kontratista kung tao ba ito pero hindi alam ang sagot. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't looking, even know? You don't- You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino nag utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung mayroon po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time. Ano? Hindi na makasagot. Yan naman po ang magkakasabayang tinig o halos magkakasabayang tinig ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senate Majority Leader Joel Villanueva at ang sinasabing may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo sa naging pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Pasada Balita. Oras po na 15 sandali makalipas ang ika-6 na ng wow na wow! Wow na wow na pasadang balita. Inatasan na ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magsumite na ng courtesy resignation ang lahat ng opisyal ng DPWH. Kabilang sa mga pinagbibitiw, ang mga Undersecretary, Assistant Secretary, Division Head, Regional Director, at pati District Engineer sa buong bansa. Ipinatupad din ni Secretary Dizon ang lifetime habang buhay po na pag-blacklist sa mga kontraktor na mapapatunayang sangkot sa mga substandard o ghost projects. Itinagdag pa ng kalihim na ang direktibang ito sa mga opisyal ay utos mismo
ng Pangulo para linisin ang kagawaran. Pasada Balita. Tiyak naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi rin ligtas ang hanay ng Philippine Contractors Accreditation Board sa kanyang ipatutupad na sweeping revamp. Ayon sa kalihim, magiging katuwang nila ang Department of Trade and Industry at Office of the President sa pagpapatupad ng malawakang balasahan. Nakausap na rin anya ni Secretary Dizon si Trade Secretary Cristina Roque matapos banggitin mismo ni Senator Panfilo Lacson ang pagiging sangkot ng PICAB sa maanumalyang flood control projects. Isa ang PICAB sa mga attached agency sa ilalim ng DTI na nangangasiwa sa lahat ng mga kontraktor, subcontractor at specialty contractor sa bansa. Makatutulong anya ang paglilinis sa accreditation board upang matiyak ang kaayusan sa hanay ng mga kontraktor at sa pagpapatupad ng pangmatagalang structural safety nets para hindi na maulit ang anomalya sa mga proyekto mismo ng pamahalaan. Pasada Balita. Iba pa rin paksa ng mga balita, patuloy na magpapaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pinakuling ulat ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 865 kilometro silangan ng Northern Luzon. Bagaman mababa ang tsansa na maging isang bagyo, hihilahin ng LPA ang hanging habagat at magdudulot ng pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa kabilang na sa Metro Manila. Manatili po nakatutok sa DWIC 882 sa Taliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIC News digital platforms para po sa pinakahuling ulat sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development dahil sa banta ng habagat at low pressure area. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, naka-standby na ang mga frontline personnel upang masiguro ang mabilis sa paghahatid ng tulong. Sa ngayon anya, may mahigit 2 milyong family food packs, mahigit 100,000 ready-to-eat food boxes, at mahigit 300,000 non-food items tulad ng kumot, hygiene kits, kitchen kits at tents na nakapreposition sa mga bodega ng DSWD sa buong bansa. Tiniyak din ng kagawaran alinsunod sa direktiba ng Secretary Rex Gatchalian na nakikipag-ugnayan na sila sa mga local government unit para sa mas mabilis na augmentation. Nawagan din ng DSWD sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Pasada Balita. Naka-full alert na rin ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng low pressure area at habagat sa agri-sector. Ayon sa DA, ini-activate na nila ang kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers at nakikipag-ugnayan na rin sa mga local government unit maging sa mga kinaukulang ahensya para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa magiging epekto o posibleng maging epekto ng sama ng panahon. Kaugnay nito, tiniyak din ang kagawaran na may nakalatag na sila mga aksyon para sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng kalamidad. Una nang inihayag ng Pag-asa na apektado ng LPA ang Bicol Region, Aurora, Bulacan, la mga lalawigan ng Quezon at Rizal, habang ang habagat o southwest monsoon at localized thunderstorms ang magpapaulan sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, naghahanda na ang House Committee on Ethics and Privileges para sa anumang ethics complaint na ihahain laban kay kagalang-galang na Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ito ayon kay 4-piece party list Representative JC Abalos, chairman ng Ethics Committee, sa gitna ng mga pagkondena laban kay kagalang-galang na Gomez matapos niyang ibahagi sa kanyang social media account ang mga impormasyon, partikular ang mga mensahe at numero ng ilang mga taga-media na kumukuha lamang ng kanyang panig hinggil sa issue ng flood control projects sa Matag-Ob, Leyte. Matatandaang inakusahan pa ni kagalang-galang Congressman Gomez na media spin. May nagkukumpas at ginastosan ng mga mamahayag na ang nais lamang
humingi ng reaksyon o opinyon mula sa kanya. Ayon kay Congressman Abalos, naitalaga na ang 12 members ng Ethics Committee at inaasahang makukumpleto na. Bilang chairman ng komite, sinabi ni Congressman Abalos na iiwasan muna niyang mag-issue ng mga premature na pahayag na maaaring makakompromiso sa integridad ng proseso. Kaugnay nito, nagpaalala ang mambabatas sa media at publiko na ang anumang remedyo tulad ng civil at criminal actions available laban sa sinumang miyembro ng Kongreso at ang recourse hindi lamang limitado sa Committee on Ethics. Pasada Balita. Ngayon pa rin niya muling binatikos ng National Union of Journalists of the Philippines, partikular ni NUJP Chairman Jonathan De Santos, si Leyte 4th District Representative Richard Gomez matapos nitong i-post ang screenshots ng mga news outlet na humingi ng panig niya sa issue ng flood control projects. Ayon kay De Santos, dapat magpasalamat na lang ang mababatas dahil kinukuha ng media ang kanyang panig kaugnay sa naturang issue. Sa ginawaan niya ni Congressman Gomez, maaaring maging instrumento ang mga pangalan at numero upang maabuso lalo na sa panahon ng mga scam at online harassments. Nakakatakot dyan ay nilabas nga yung pangalan tsaka mga numero ng mga kumontra ng media. No? Alam naman natin, panahon ng scam ngayon, pwedeng gamitin yun para sa scam or worse, pwedeng harassment mula sa mga supporter niya o kung sino mang makakita sa internet dahil hindi naman natin makokontrol kung sino makakita ng number na yun. Kaugnay nito, inikayat naman ni De Santos si Gomez na ituwid ang ginawa at kilalanin ng papel ng media sa pagpapanatili ng transparency at bilang bahagi ng demokrasya. Tapos, ang pangalawa, maganda sana kung mag-apologize sa kilalanin niya yung role ng media, no? Na bahagi ng nation building, bahagi ng demokrasya. Ilaman po ang tinig ni NUJP Chairman Jonathan De Santos sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pinagpa-public apology naman ni Contradaya Convenor at Professor Danilo Araw si kagalang-galang Leyte 4th District Representative Richard Gomez matapos akusahan ng ilang media outlets na nasa likod ng tinatawag niyang media spin at kalad ka rin sa issue ng flood control project. Ayon kay Professor Araw, dapat malaman ni kagalang-galang Congressman Gomez ang trabaho ng mga mamahayag at dapat itong sumailalim sa media literacy training. Sumasalamin anya ang ginawa ng kagalang-galang na mambabatas sa kagustuhan ng ilang makapangyarihan na kontrolin at manipulahin ang kalayaan sa pamamahayag. Kasi yung expectation natin sa media dapat pare-pareho lang at dapat naayon po sa normatibong pamantayan ng periodismo. Kasi yung attitude ni Gomez, at ito yung medyo bago sigurong babanggitin ko sa pagkakataong ito, reflective din yan kung gaanong nais kontrolin ng mayaman at makapangyarihan yung media. Parang yung media ay pwede mong mamanipula o kaya pwedeng yung mga periodista ay sumunod ayon sa ninanais mong naratibo. Syempre, hindi pwede yon kasi may konsepto po tayo ng kalayaan sa pamamahayag at yung isang component ng kalayaan sa pamamahayag ay yung tinatawag po nating editorial independence. Ilinaw naman ni Professor Araw na normal lamang sa mga news media organizations ang pagsasagawa ng news gathering at pagkakaroon ng pare-parehong paksa taliwas sa akusasyon ng kagalang-galang na congressman na nagsasabuatan ng mga ito para siraan siya. Yun na nga po kaya nga dapat talaga na maging straightforward si Gomez, mag-apologize siya kasi nga hindi naman porke pare-pareho yung tanong o pare-pareho yung issue na magiging paksa sa kanyang interview meron ng conspiracy. Normal naman yan na gawain ng periodista na mag-interview at saka sa mga news media organization napaka-irresponsible mo naman kung hindi mo tatalakayin kung mga mahalagang paksa. So ano ba yung hinahanap ni Gomez na subject ng interview niya? Yung personal ba niyang buhay, yung gusto niyang i-feature? Ito po ang tinig ni Contradaya Convenor at Professor Danilo Araw sa panayan ng DWIZ. Kaugnay pa rin sa issue ng kagalang-galang na kongresistang si Ginoong Richard Gomez. Pasada Balita.
Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Philippine Kuya. Standard Time. Bago ka mag-time check, Oh. inapansin lang ako. Oh. Ba't ka nag-shave? Ha? Ba't ka nag-shave? Baka kasi mapagkamalan tayo. Yun rin nasa isip ko eh. Baka Lalo na mapagkamalan. ini-interview ni pinofocus, ano? Ah. Kuhang-kuha eh. Oo. Professor. Kuhang-kuha nila. Kuhang-kuha. Parang lalo pag naka-side view, di ba? Kuhang-kuha yung Alin? inis. Di ba yung pag side view, Richard Gomez? Richard. Oo. Pag umarap. Pag Kabila. talikod, Ah. pagtalikod, Richard Gutierrez. Aha. Gumarap. Pag humarap, Huwag na, baka Yan. magalit. Oh, ito sigurado. Matindi yan. Pag binaligtad mo naman ito, pag binaligtad. Ayan. Brad Pitt. Iba yan. Oh. Brad Pitt. Oh. Brad Pitt. Pagkangipin lang to, gwapo to eh. Sigurado yan. Sigurado. Kitang-kita mo naman, oh. Oras po natin, kagalang-galang, Congressman Matinik Idol. 27 sandali makalipas ang ikanim na ng morning. Muna ganap ng alas 6:30 na po ng morning. Sa pagkakataon ito tayo po muna ay mag-almusal. Medyo pumihit-pihit po ng konti. Tumabi-tabi po para po mamalengke. At para po tayo ipagluluto. Pero hindi pa po namin natitikman hanggang ngayon. Iba na. Mula po sa ating pong ina, ang ina mo, ina niya, ina nating lahat sa palengke, ang may bit-bit po ng automatic payong with budget. Aling Bet, Samson, Aling Bet. Good morning, Drew. Good morning, John. Morning. Ayan. Naiba naman. Nagsangag ako eh. Sinangag at longganisa. Wow. Ang longganisa, yung isang maliit na... Ano yung klaseng Lang. longganisa mo? Ay, longganisang Yan ba yung Ilocos to. mamula-mula o mangitim-ngitim? Brown. Parang tinostado mo naman. Brown. Ayan. Kasi masarap yung medyo tostado, yung parang malutong-lutong ng konti. Sasaw-saw ng suka at bawang. May kasama ba itlog Tapos yung longganisa mo, Aling Bet? Wala po eh. Hindi nga ako bumili ng itlog. Sorry kay kagalang-galang winner. Oo nga eh. Ba narinig niyo reaction niya? Malakas pa sa ano niya? Sa bed? Ang tawa? Ang kinikiliti? Ayun. Ako parang binabasag na itlog eh. Ang kina- Mukhang itlog na ba? Anyway, yung sinangagay tsaka longganisa yung almusal. Ang tanghalian hanggang hapunan, ito hindi pagsasawaan ng mga bata, maski ng mga matatanda. Dahil ang lulutuin ko ay pork chicken binudo. Ayan, pinagsama ko yung baboy at saka yung manok. Siyempre, may bigas muna ako ng 1 kilo halagang 40. Ang aking kalahating kilong baboy, bumaba siya eh. 170 lang tong laman eh. May kasamang baboy, siyempre. 170. Ang manok kalahati, dahil bumaba nga, 80 pesos lang ang kalahating kilo ng manok. Siyempre, lalahukan ko yan ng bawang, sibuyas at paminta, halagang 20. Yung patatas at carrots ko, 50. Medyo mataas, pero marami-rami naman niya pag ginayat mo. Ang siling pula, 1 piraso lang, 25. At ang tomato sauce ko, 26. Mantika, 25. Medyo tumaas ng konti dahil nung nakakarang araw, maganda budget ko, may mga sukli-sukli ako, isinama ko rito yung sobra. Dahil inabot ako John tsaka Drew ng budget na 521. 521. Kasi mataas yung carrots at saka patatas. Sinamahan ko pa ng manok yung aking baboy para sa minudo, para marami at hindi mabitin yung mga kids sa pagkain. Pwede namang At may tanghalian libreng hanggang manok. hapunan. Depende sa Ay, lipad ng naku. manok ng Ayan na kapitbahay. naman tayo. Mag-iintay na naman ako sa kapitbahay na Kung saan lumipat sa direksyon. akin. Sana nga sa direksyon ng gate ko papasok. Trespassing yung Ipapa- manok nyo pag gano'n. Bawal. Correct, wala silang laban dun. Pag Aling Beth. dinilitan ko na yan. Po, Beth, Kuyang Drew, pero isang bagay lang ang masasabi ko. Kahit umabot pa ng Opo. 1,000 yan, Yan. kung altanghap naman yan, walang problema. Mm. Ang nakakatakot Opo. naman kasi kung aabot ng 750,000 pesos, ang isang Ayun! kainan. Hmm? ayun, Alam mo yun? grabe talaga. Grabe yan. Grabe. Alam mo yun? Tapos, Yung naghulaan pa sila, kung magkano babayaran nila? At binanggit pa yung Napanood ko yun mamahaling pangalan ng hotel. Ah, napanood ko yun. Asa na sila ngayon? Nagfe-flex yan. Nagfe-flex. Asan sila ngayon? Ewan ko. Ala. Durog na durog, di ba? Nag-abroad yata eh. Ha? Sabog, durog. Nag-abroad. Nag-abroad? Nag-abroad. Okay. Yun lang i-post mo yung lugar na pinagkainan mo at yung nakahain sa lamesa. Moreover, meron ka ng idea magkano yung babayaran mo. Ipo-post mo pa yung resibo. Ginalit niya si Aling Beth.
Aling Bet. Ayan, Hinay, parang sobrang pagkakamali nun, o pagyayabang ba? O di ngayon, sa kay pupulutin. Ayan, Actually, nagalit yun lang ako. hinihintay ni Aling Bet eh. Ah. Yung i-trigger natin siya. Oo. Ayun, galit na oh. Usok na oh. Kaya nung pinag-uusapan Hindi. dyan. Oy, baka mag-ano ka ha. Kalma-kalma lang. Kalma, kalma, kalma. Kalmang-kalma ako. Huwag kayong mag-alala. Malapit na ako magluto at dadalito dyan. Yun! Nako, Hindi lang talaga makakuha pinakamagandang ng... narinig namin, Aling Ay, Bet. salamat. Alam mo, Aling Bet, yan ang kahit... Kailangan palang banggitin yung 750,000 para... Ay, Para malaki na matuloy rin lang. ang atraso ko sa pang-umaga, yung pang alas 4. Abay, naghahanap na nga rin sa mga ulam tips ko, paano matitikman. Yung oras lang at panahon ng inyong inebit ang hahanapin natin. Yeah, Makakatempo lang tayo ng... Lahat kayo nandyan. Gusto ko kasi pag nagdala ko dyan, lahat kayo nandyan. Siyempre, ayoko nang wala si ganito. Naman. Kailangan tipahin ko muna kung lahat kayo kumpleto para Yeah. lahat makatikim ng aking lutuin. Yun, nangatwiran pa talaga. Siyempre, kailangan matikman ang luto ng ina nyo. Oo, Diba? nating lahat. Yes. At pagka natikman natin yan, siguradong masasabi natin, Ah. ang sarap ng luto ng ina mo. Oo, sigurado. Yes, mga ina nyo talaga. Ayan. Sa 500. Toys, aral na talaga ako sa inyong dalawa eh. Sa inyong lahat, aral na ako eh. Marami na ako May natutunan. tumatawag na raw. Type 21 ang budget ko ngayon. Ayan. Para sa Pasada Balita, Metro Patrol Beth Samson ang inyong palengke ng DWIZ. Nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama para lahat kayo makatikim ng lutong tama. Yun! Ingat, Aling Bet! Momo mo! Pasada Balita. Yan. Tapos tayo magmamumo. Tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Commission on Audit. Commission on Audit nangako na may kakasuhan ng mga taga-DPWH at kontratista na sangkot sa sinasabing maanumalyang flood control project. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Tiniyak ng Commission on Audit na maghahain ng kaso laban sa mga DPWH officials at mga contractor na mapapatunayang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pagdinig ng Senado na question ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang COA kung bakit nakakalusot sa post-audit ng ahensya ang mga ghost flood control projects na fully paid na. Pero paliwanag ni COA Acting Assistant Director Tracy Ann Sunico, inisyuhan na lamang nila ng Notice of Disallowance ang DPWH para sa mga proyektong bigong makapagsumiti ng disbursement vouchers tulad sa Bulacan Flood Control Projects. Hindi naman kontento si De La Rosa sa hakbang ng COA at sinabing kaya pala naglipana pa rin ang mga ghost projects ay dahil sa kabagalan ng COA. Hiningi ni De La Rosa ang definite na sagot ng COA kung kailan makapaghahain ng kaso at tiniyak naman ni Sunico na ngayong Setyembre ay magsasampa na sila ng kaso laban sa mga DPWH officials at mga contractors na sangkot sa mga ghost projects. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, halos 1 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat ng PRO3 sa ikinasang anti-drug operations sa nakalipas na buwan. Gulat naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Kabuuang 836.4 million pesos ang nasabat ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa ikinasang mga operasyon kontra illegal na droga, loose firearms at kriminalidad. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., na maliban sa mga nasabat na illegal na droga, daan-daang wanted personalities din ang kanilang naaresto kabilang na ang pagkakarecover ng mga di-lisensyadong armas. Sinabi ni Brigadier General Peñones na ikinasa ang pinaigting ng mga operasyon mula August 1 hanggang August 31, 2025. Layon-aniya nito na masiguro ang kaligtasan ng bawat komunidad sa buong rehiyon alinsunod sa 7-point agenda ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Pahayag ng PRO3 Chief, nasa 659 anti-drug operations ang kanilang ikinasa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 1,006
na mga drug suspect, kabilang na ang 34 high-value individuals. Nasamsam mula sa mga operasyong ito ang 122,631.645 grams ng shabu, 11,370.711 grams ng marijuana at iba pang mga uri ng illegal na droga na may estimated drug price na 836,406,721.22 pesos. Ito si Patrol 17 Chopel Pereño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, patong-patong na kaso ang kinakarap ng 3 kataong naaresto kaugnay sa pagkakasamsam ng Bureau of Customs nang nasa mahigit 600 milyong pisong halaga ng smuggled na yosi sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, naharap ang 3 sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997, National Tobacco Administration Memorandum Circular No. 2, Series of 2020 at Customs Modernization and Tariff Act. Inasa ng BOC ang operasyon sa bisa ng Letter of Authority makaraang makatanggap ng ulat hinggil sa sinasabing kahina-hinalang aktibidad sa naturang bodega na matatagpuan sa Bulacan. Na-recover ang aabot sa 9,000 master cases ng imported na yosi na walang BIR tax stamps at health warnings at pinaniniwalaang mula China at Vietnam. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno na bahagi ang operasyon ng nagpapatuloy na aksyon ng BOC kontra smuggling, alinsunod na rin sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita! Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na iimbestigahan at papanagutin nito ang umano'y korap o mga tiwaling tauhan ng ahensya. Kasunod ito ng ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo na katiwalian sa accreditation unit ng Bureau of Customs na sumasala at nag-aaproba ng mga broker na siyang nangangasiwa sa import at export ng mga agricultural products sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, isiniwalat ni Tulfo na tumatanggap umano ng 100,000 pesos na under-the-table payment ang accreditation unit personnel ng adwana para aprobahan ng bogus applications ng mga broker. Ayon pa kay Tulfo, marami ring nakalulusot na smugglers ng agri-products dahil karamihan ng broker na nagpapa-accredit sa BOC ay gumagamit ng pekeng pangalan o address. Tiniyak naman ni Nepomuceno kay Tulfo na tututukan nila ito at gagawin ng mga nararapat na hakbang para tanggalin at tuldukan na ang katiwalian o mga tiwali nilang kawani. Pasada Balita! Ipinapasight in contempt naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang isa sa 10 kontratista na hindi sumipot o nang isnab sa pagdinig kaugnay sa katiwalian ng flood control projects. Ito po ay si Edgar Acosta, sabing presidente ng High Tone Construction and Development Corporation. Bagamat may ipinadalang kinatawan ng nasabing kumpanya, sinabi ng mga miyembro ng komite ng Senado na hindi dapat payagan na representative lamang ang paharapin. Pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang unang mosyon na ipakontempt itong si Acosta, na sinigundahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Ronald De La Rosa, na inaprubahan din agad ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Samantala, unang natanong sa mga kontratista si Ate Zara Diskaya, ang presidente ng Alpha and Omega Gen Contractor and Development na naging kontrobersyal makaraang ipagmalaki ang kanyang mahigit kumulang 40 mamahaling mga sasakyan at napakagandang payong. Pasada Balita! Pero may paglilinaw siya kahapon. 28 lang ang kanyang luxury vehicles. 28 lang? Lang! 28 lang. Pero ang isang matindi doon na narinig ko, tinanong siya, ilang vehicle po ba ang binibili niyo sa kada isang taon?
Isa po, pero paminsan-minsan, nagiging 3. Uh-huh. Ang pinag-uusapan po rito, mga kabalitaktakan, luxury vehicle. At may may nagdetalye. Yung isa, 24 million ang isa, 22 million. Isipin mo kung isang ordinaryong taxpayer ka lamang, kuyang, nakagaya natin, ang sakit isipin, di ba? Ngayong nagbubuhos ka ng buong kalooban, ano ka ng pawis at buhay mo, dugo, para makapagtrabaho. Tapos bubuwisan ka kaagad at malalaman mo yung buwis mong ibinabayad sa pamahalaan, mukhang natsatsani ng iilan. Tapos yung iba dyan, kakain, magkano? 750,000. Isang kainan? 750,000. Yung masasabi mo talagang wow. Yung kinainan ko nga sa Makati, ko sa Makati, hindi ako nasiyahan? Hindi ako nasiyahan. Ano na ko ituturo sa'yo? Sa Makati rin. Intercon. Doon ako dati kumakain. Talaga? OJT ako sa isang malaking bangko dyan. Alam mo yung Intercon? Interconstruction. Sa gilid doon. Alam mo yun? Yung mga nakaban? Sa gilid-gilid na mga doon ako kumakain at pinagmamalaki yung Intercon. Diba? Saan ako kumain? Makati mo ito Sir Intercon. Uy, sosyal! Saan dyan? Doon sa may gilid ng bangko. Sa Interconstruction. You know? Yun. Yung isa naman, ano ba yung pangalan nun? Nakalimut. Basta may bird. May bird. Yung kinainan ko may bird. Thunder? Hindi. Baka mahal dyan, totoo ha? Oo, totoo. Mahal? Totoo mahal. Grabe ka. Totoo. Pag sa mahalin, nagsosolo ka. Magka sa Inter, sasama mo kami. Hindi, libre lang yun. Hindi ba yan doon sa pagkamalang kang foreign national? Ay, Boracay naman yun. I-promote pa natin. Mag-commercial ka na. Commercial lang. Paano na tayo? Baka magutom ako O siya, sige. Ha? Can I touch you, birdie? Ayun, alam ko na. Blackbird. Talaga nag-promote pa? Restaurant yun? Ha? Restaurant? Oo. Ngayon ko lang narinig. Mahal Mahal yung steak. Mahal yung steak. Tuloy mo yan. Sige. Tuloy mo yan. Tayo po muna yung magbibigay daan sa ilang pong mga paalala. Oras po natin. Gitin mo naman yung pangalan. Sino? Contractor yan Ano na contract niya? Ano ba naipatayo? Sakit yata na contract nito. Ano naipatayo mo? Yun ang tanong. Ano ang naipatayo? Ngayon nakatayo. Ano pinatayo mo? Nakatayo ba yan? Ha? Ulit ka. Panayasigan mo. Ulit ka rito. Lapit ka rito. Kung talagang matapang ka. Oras mo natin. 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Ang pasada balita, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Dalawang DPWH official sa Bulacan nakapagpapatalo umano ng, ito na yung binabanggit natin mga nakaraang linggo, nakapagpapatalo ng daang milyong piso. Daan ba yan? Daan. Grabe. Daan patungong kasino. Grabe. Sa kasino. Di ba bawal sila dyan? Oo nga, dapat bawal Grabe. Ewan ko ba? O siya, sige, alamin po natin ang kabuang detalye. Nagbabalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Big time smuggler umano ang hindi bababa sa dalawang opisyal ng Department of Public Works and Highways na nakatalaga sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay sinuwalat ni Senator Panfilo Lacson. Sa inisyal na impormasyon ni Senator Lacson, ang isa ay district engineer at ang isa ay nasa mas mababang posisyon. Isa daw sa kanila ay nakapagpatalo ng 300 million pesos at ang isa pa ay higit 300 milyong piso rin ang naipatalo. Kapwa gumamit sila ng alias o fictitious na pangalan para itago ang identity sa kanilang pagkakasino. Kapwa niya salary grade 19 ang mga ito kaya walang duda na nanggaling ang pera sa nakulimbat nila mula sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, pinarating na niya ang impormasyon kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon ukol sa dalawang taga-DPWH na nakuha na niya ang alias. Sinulatan na rin niya si Pagcor Chairman Al Tenco para kumalap pa ng mga impormasyon. Kasong paglabagaan niya sa batas na nagbabawal sa paggamit ng fictitious sa name, pagkakasino na bawal sa government officials at paglabag sa Code of Conduct at Ethical Standard for Public Officials ang maaaring kaharapin ng dalawang taga-DPWH.
Minungkahi naman ni Senator Juan Miguel Subirin ay pakuha ng Senate Blue Ribbon Committee ang CCTV footage sa casino. Sinabi naman daw ni Minority Leader Tito Soto ang sinabi sa kanya ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na i-issuehan ng BIR Letter of Authority, ibig sabihin under investigation na si Zara Rowena Diskaya at lahat ng siyam na construction firms nito kabilang ang umano'y may anomaly sa flood control projects. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang matodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Meron na akong with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, mga kabalitaktakan. Meron na akong pakiusap or hamon sa mga senador. Kung meron kayong talagang hawak na dokumento magpapatunay, pangalanan nyo na. Turo nyo na. Turo nyo na. Ayan nga yung purpose ng Senate hearing eh. Di ba? Para matumbok kung sino talaga yung mga dapat managot. Ngayon, kung wala kayong hawak, hanggat hindi nyo hawak yung mga matitibay na ebidensya makapagtuturo, makatutumbok sa tao, huwag na kayong magbigay ng hint-hint dyan. Kasi ang nakakainis lang, ako bilang taxpayer yung maririnig mo, 300 milyong piso ang ipinapatalo sa casino. First and foremost, bawal sila dyan eh. Di ba? At ang mga natatalo ng ganong kalaki, inaalagaan yan. Totoo. Di ba? Mga tinatawag na high roller. High roller yan. Di ba? Pagka nalaman nilang ganyang kalaki ang dala mong pera na kaya mong ipatalo, na siguradong pag natalo ka ng ganon, babalik ka eh. Para bawiin. Kahit sabihin mong ninakaw tuloy. Ulimbot mo yung perang yan, manghihinayang ka eh dahil milyon eh. So ang sa akin lang, mga senators, mga kagalang-galang na senador, kung talagang kumpleto na yung detalye nyo, pangalanan nyo na. Di ba? Yun ang hinihintay ng taong bayan eh. Hindi yung nagsisigawan kayo dyan, nanduduro kayo, nambubuli kayo, pero ang nangyayari tuloy, dun sa mga ang nangyayari tuloy, yung resource person, hearing, natatakot. Di ba? Imbis na magsasalita, natatakot. Kasi diretsuhin nyo na naduduro. po. Di ba? Okay, ikaw man tanongin kita, Kuyang Drew. Alam kong ako ituturo mo. Di ba? Siyempre, sisigawan kita. Ano ba? Sasabihin mo, sino ba? Siyempre, takot na ako. Mga senador kayo eh. Turo nyo Di ba? na. Sabihin nyo na Huwag po. na tayong magpaligoy-ligoy. Kasi yun ang hinihintay talaga ng taong bayan. Makita at mapatunayan, lumabas ang mga pangalan kung sino-sino talaga yung sangkot dyan at mapanagot. Huwag na po nating hintaying mainis ang Correct. taong bayan. Kasi kung hindi nyo palalabasin kung sino talagang dapat tumbukin at kasuhan at managot dyan, para kayo. Nagsayang rin lang kayo ng pera ng bayan. At oras. At oras ng mamamayan, di ba? Nagalit tuloy ako. Tawag tayo ng iba. Samantala, documentary film, sinasabing matagumpay at gumising sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ito, papakalanan to sigurado. Directed by? Patrol 24, June Samson. Kuyang Drew, Kuyang John, tinuturing na matagumpay na naisakatuparan ng block screening ng isang documentary film dahil umano sa tulong ng malawak na suporta mula sa iba't ibang mga organisasyon at leader tulad ni Chairman Herbert Martinez ng Blessed Movement. Ang tunay anyang sukatan sa tagumpay ng dokumentaryong Food Delivery ay hindi makikita sa dami ng bilang ng mga nanood o sa mga personal na pagsusuri. Sa halip ay iginiit na dahil sa naturang dokumentaryo ay nagising anya ang bagong henerasyon at nakita ang tunay na pag-asa. Samantala, sinabi naman ni Chairman Jose Antonio Goytia na hindi lang ito tungkol sa dagat dahil ito ay tungkol din sa ating pagkatao bilang mga Pilipino at dapat manaig ang dangal ng ating bayan. Ang dokumentaryo ay naging higit pa niya sa isang pelikula dahil nagsilbi itong salamin na nagpakita sa tunay na kalagayan ng ating mga mangingisda at sa paulit-ulit na paglabag sa ating soberanya. Kabilang sa nakisa sa proyekto, ang Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Samantala, aminado si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na nagtataka siya sa patuloy na pagbaha sa Davao City sa kabila ng malaking pondong inilaan para sa flood control project sa lungsod. Ayon kay Abante, aabot sa 51 billion pesos ang natanggap ng unang distrito ng Davao na pinamumunuan ni Congressman Paolo Polong Duterte sa nakalipas na 3 taon. Inilaan ang malaking halaga sa unang 3 taon ng termino ni Duterte noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, binabaha pa rin anyang Davao City gaya nitong mga nakalipas na araw matapos ang malakas na pag-ulang dulot ng bagyong Jacinto at Habagat. Kaugnay naman sa pahayag ng nakababatang Duterte na walang bumagsak na flood control structure sa lungsod, sinabi ni Abante na ipinagbigay alam sa kanya na nasa 250 lugar sa lungsod ang nalubog at hindi pa niya batid kung humupa na ang baha. Bagaman nilinaw ni Abante na wala siyang direktang paratang laban sa kapwa niya kongresista, hindi naman niya nagustuhan ang paratang ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na PR stunt lamang ang investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pumalyang flood control projects. Pasada Balita! Tiniyak naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na walang ghost project o substandard flood control project sa unang distrito ng kanilang lalawigan. Ayon sa kongresista, bilang kinatawan ng 1st District ng La Union, mahigpit na binabantayan ng kanyang tanggapan ang mga itinatayong infrastruktura upang matiyak na maayos ang mga ito na naipatutupad at natapos ayon sa pamantayan. Git pa ni Congressman Ortega ang kahalagahan ng transparency o transparent at may pananagutan na paggamit ng public funds sa kanyang distrito. Liwanag ng kongresista, nakikipagtulungan ng kanyang tanggapan sa mga lokal na pamahalaan at mga leader barangay upang matiyak na nasusuri at nababantayan ang bawat proyekto sa lahat ng yugto ng pagpapatupad. Tugon nito ng kongresista kaugnay ng mga aligasyong may ilang mambabatas ang nakikialam sa pagpili ng kontratista na anyay walang basehang paratang at madalas pinalalala lamang ng maling impormasyon. Pasada Balita! Tabay lamang po para po sa mensahe mula po sa ating ama ng himpilan ng Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Sa oras po na ganap na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga, arito po't ating pakinggan ng mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ang Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. A quote to live and share. Another month knocks at our door to continue another page of our life. May this new month brings you more strength to help you hurdle all its challenges, wisdom to choose the best course in your journey, joy to enjoy every single moment, and God's protection and blessings. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maikli, subalit makabuluhang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan ng Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Okay, balikan na po natin ang headlines. Pasada Balita! Kontratistang sina Sara Diskaya at Mark Alan Arevalo ginisa sa Senate Blue Ribbon hearing. Kaugnayan sa Ghost Flood Projects, itinanggi. Pasada Balita! Bagong kalihim ng DPWH, ipinag-utos ang courtesy resignation ng mga opisyal ng kagawaran. Pasada Balita! Mga pressure area sa loob ng bansa, inaasam magdudulot pa rin ng malawakang pag-ulan. Pasada Balita! House Committee on Ethics nakahanda na sa ethics complaint kontra kay kagalang-galang na Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Pasada Balita! Kabalitan pa ang kalakalan, budget deficit ng bansa inaasang bababa ng mahigit 3% sa taong 2030 ayon sa DBM. Pasada Balita! Sa balita sa ibayong dagat, death toll sa malakas na lindol sa Afghanistan umabot na sa 800.
Pasada Balita. Ulit ang pampalakasan, Gilas Pilipinas Youth tinambakan ng Chinese Taipei sa FIBA Under-16 Asia Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, tips para magpapayat ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, actress na si Lovie Poe, buntis na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita ngayong araw na ito ng Martes, Setyembre 2, taon 2025. Pasada Balita. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan o na dahil sa command responsibility ang dahilan kaya tinanggap niya ang pagbibitiw ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan. Ayon kay Pangulong Marcos, mismong si Bonoan ang nagpasya na magbitiw sa pwesto bunsod ng mga naganap na problema sa ilalim ng kanyang pamumuno. Binigyang din ng Pangulo na ipinakita ng kalihim ang pagiging responsable at handang managot para sa mga pagkukulang ng kanyang ahensya. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni dating DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan na mayroon na silang mga natutuklasan kaugnay sa sinasabing maanumalyang flood control project. Ayon sa dating kalihim, kanyang ibibigay ang mga naturang dokumento kay newly designated Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa oras na makapag-usap sila. Ilinaw din ng dating kalihim na mas mabuting magkaroon ng bagong sekretary ang DPWH upang mabigyan ng pagkakataon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magawa nito ang lahat ng reformang nais itong gawin. Agugunitang tinanggap mismo ng Pangulo ang resignation ni Bonoan dahil sa tinatawag na command responsibility. Pasada Balita. Speaking of baha pa rin, aminado ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na hindi kinaya ng kanilang drainage system ang malakas at pambihirang buhos ng ulan dahilan ng matinding pagbaha noong Sabado. Ayon kay QC-DRRMO spokesperson Pichi De Leon, bagaman saglit lamang ang naranasang thunderstorms, katumbas naman ito ng ilang araw na pag-ulan kaya't labis na lubog sa hanggang leeg na tubig ang ilang barangay. Sa kabila nito, tiniyak ni De Leon na nagpapatuloy ang declogging at waste management ng Department of Engineering at Sanitation upang maiwasang maulit ang flash floods lalo ngayong malakas na naman ang pag-ulang dala ng habagat. Samantala, wala naman anyang naitalang casualties matapos ang malawakang pagbaha sa lungsod. Na-overwhelm ang mga drainage system kasi katumbas po siya ng 3 araw na ulan. Ang Department of Engineering naman po at Department of Sanitation, the whole year po yan, hindi humihinto sa declogging and waste management po. Kaya lang po talagang na-overwhelm lang po yung drainage system dahil po doon sa mabigat na rainfall na dumating. Tapos every time po uulan, tapos pag nag-subside yung flooded area, si Department of Engineering po and Sanitation magde-declog po uli yan, i-check yung mga natangay pong basura to make sure po na hindi talaga tataas yung water. And meron po ang Quezon City Government na Drainage Master Plan po na nasa phase na po kami ng infra na po. Yan po ang tinig ni QC-DRRMO spokesperson Pichi De Leon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, pumalo na sa halos 200,000 katao o katumbas ng 41,297 families ang apektado sa epekto ng habagat at ng nagdaang bagyong Jacinto. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang ang mga biktima sa region o rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao. Kalukuyan mula sa mga nabanggit na rehiyon, 5,000 plus patumbas ng mahigit 1,000 pamilya ang nanatili pa rin sa 16 na mga evacuation center. Nanatili pa rin namang lubog ang 55 lugar sa Warm, bunsod ng patuloy na pag-ulan.
Ipapatuloy din naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong lugar ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Pasada Balita. Iba pa ring balita, ilalabas na ng Commission on Elections ang guidelines para sa none of the above o not ang option sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections 2 linggo bago ang halalan sa Oktubre 13. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangan maresolba ng poll body ang issue kung isasama sa mga pagpipilian sa balota o kung ano ang gagawin sa mga botong makukuha ng nota option. Naghihintay na lamang anya ang kanilang ahensya na magsumite ng position papers ang lahat ng political parties sa Bangsamoro para sa naturang issue. Samantala, makinig mga motorista. Umarangkada na ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, sisirit sa piso ang kada litro ng diesel habang 70 sentimo naman ang itataas ang kada litro ng gasolina at kerosene o gaasa. Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang nasabing price adjustments para sa mga oil company maliban na lamang sa isang magpapatupad mamaya pang alas 4:01 ng hapon. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ng taas presyo ang posibleng epekto ng mga taripang ipinataw ng Amerika sa India. Tala, nag-abiso rin ang clean fuel na walang price adjustment na ipapataw para sa tinatawag na auto LPG. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 10 sandali makalipas po ang ika-7 ng umaga. Sa pagkakataong ito, pag-usapan pa po natin na talakayin ng malalim ang issue po sa walang katapusang pagbaha sa ating pong bayan, ang bayan po ni Juan de la Cruz, ang Pilipinas. At nasa kabilang linya po natin at may tuturing din po nating suki sa himpilang ito at sa programang ito, ang kilala at veteranong alamat. Isa pong alamat na po ito, ang veteran architect at urban planner na si Architect Felino June Palafox. Architect Palafox, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Architect. Good morning po. Magandang umaga po. Yeah, salamat po, Architect, sa inyo pong pagpapaunlak muli sa amin dito sa himpilan. Architect June, ano ho ang unahin po muna natin siyempre yung reaction ni Ginoong Palafox dito sa mga ginagawang investigation dito sa mga flood control projects. Ano pong take nyo rito? May patutunguhan ba, Architect Palafox? Yeah, I think you know the answer better than I do. We talk about from the point of view urban planner and architect. And kasi if I may, mid-70s pa, ang dami na natin binibigay proposals. Kasi as a background, if I may share, I was team leader for the World Bank funded Metro Manila Transport Land Use Development Planning Project, Metro Plan Manila, 1975 till first quarter of 1977. And after that, hinar na ako ng Dubai to help plan Dubai. And sabi namin that time, yung team namin and the consultants work on the urban planning of London, Hong Kong, Singapore, and Kuala Lumpur. Halos kasabay yan doon. And sabi namin that time, our team, with a do-nothing scenario, will have catastrophic flooding, catastrophic traffic, lack of decent housing, solid waste problem, not prepared for disasters, etc. Nasabi ng team namin noon. Kasi halos hindi na-implement mga rekomendasyon. Plus, there were other consultants as well. Like yung paulit-ulit na hindi ginawa yung Paranaque Spillway. Kaya nung Ondoy, some people were blaming God for the floods. And I said, it's not an act of God, but sin of omission of men and women running our country. Kasi hindi drainage yung Laguna Lake, hindi ginawa yung Paranaque Spillway. Ginawa yung Mangaan Floodway to divert floodwaters to protect Metro Manila towards Laguna Lake. Plus 22 rivers draining towards Laguna Lake. Hindi naman ginawa yung spillway para makalabas yung tubig. Kaya sabi ko, parang Laguna Lake is a toilet without a flush.
O a big bathtub with 23 faucets, Pangkahan floodway plus 22 rivers, big bathtub, walang drain, hindi ginawa. That's very basic yan. And I've written that time, President Gloria, nakausap ngayon ko, 60 recommendations. In-approve niya. Succeeding administration, kinancel. Like yung dredging of Laguna Lake, and the Belgian contractors, they sued Philippine government. Nanalo sila. And I think we paid about 1 billion pesos in fine. Hindi pa na dredge Laguna Lake. So this President Bongbong, I hope he reads my letters, 150 recommendations na na-recommend ako. Sinulat ko sa kanya. 150? Opo, hindi lang ho flooding. Kasi sabi ko nga, in fact, I wrote a book after that, na it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters. Aside for saving human lives, buildings, infrastructure, and agriculture. 90% expensive. Tapos tanong ko, bakit hindi tayo masyadong seryoso budget for prevention? Sabi, mga sumagot sa akin, Palafox, you were not born yesterday. Pag state of calamity, wala nang bidding. It's a bonanza of corruption. And that's the situation we have. Kasi dapat itong investigation, seryosohin na. And I want to help the President. He only had 1,030 days yata. Oo. And I want to help him. He cannot do it alone. I think all of us, dapat lahat tayo maging whistleblower na. 111 million pesos ng libel cases ko for whistleblowing. For telling the truth, allegedly maligning the good names of the corrupt. Kaya sabi ko nga, speaker ako ng mga architects no Friday, sana tayo we create architects for good governance. Lahat tayo maging whistleblower. Kasi kung alam natin yung building o infrastruktura na may corruption, siguradong babagsak yan. Dapat isumbong na natin bago magkaroon ng including earthquakes. Oo. Dapat hindi lang flood pinag-uusapan ngayon, yung big one. Opo. Right. Like, kailan po kayo huling nakausap or nagsumiti ng recommendation kay Pangulong Marcos? Wala po ba kayong direktang linya sa kanya para once and for all malaman niya kung ano yung mga pwede? Hindi pa ako inimbita sa Malacanang. The past 7 presidents inimbita ko sa Malacanang. President Bongbong, although he claimed he was my friend during his campaign, hindi pa ako iniimbita sa Malacanang. Pero I think there's a way, meron akong avenue to see him. There are two gentlemen and a lady who volunteered to help me reach the President. And sumusulat ako sa kanya, para nakakarating lang sa Assistant Secretary. And letters ko naman, addressed to the President, attention, Executive Secretary, ang sumasagot, Assistant Secretary, and dinidistribute niya yung sa concerned agencies yung mga letters ko. And siguro naman nakakarating sa Presidente, hindi ko alam. Basta, officially natatanggap nila. Almost every week, sumusulat ako. Okay. Minding him ng mga pwedeng maitulong mo sa mga dapat maging solution. Yes. Oo. Kasi gusto ko rin tulungan ng MMDA sa Public Works. Never nanalo kami ng bids sa MMDA and Public Works. Dahil? MMDA, mas mura pa kami by 4 million, mas mura pa kami by 8 million, nanalo pa rin yung iba. Ayaw siguro sa amin yung Bids and Awards Committee. Pwede ba natin banggitin, Architect Palafox, na mula noon hanggang ngayon napupolitika ka pa rin? Yeah, pero ako naman, natulungan natin 40 countries at nakikinig sila. Dubai, 120% implementation sa mga rekomendasyon namin. 120%. Kasi bago mag-implement, ini-improve pa. Sabi ni Sheikh Mohammed Al Maktoum, all these big ticket items must be zero defect. Dito, wala pang 10% yata implementation. Ang nire-recommend natin, siguro more than 200 o 500 na. Since I was 25 years old, 75 years old na ako. Anong kahaba ng pinagdaanan mo at napa-unlad mong mga ibang bansa, tapos pagdating sa atin, dinededma ka, Architect Palafox? Ay, very challenging. I'm writing a book na thanks to Asian Development Bank at sa Canada, ADB hired me to help in the preparation of Philippine Development Plan 2023-2028. And nasabi ko doon, bakit development planning natin sa Pilipinas? Electoral calendar, 3 years, 6 years. Kaya sa Palafox na yun, our advocacy now, Philippines 2050, well into 2100, a first world country, a first world economy. But I still believe we are the most blessed country in the world. But we have to address 7 challenges.
corruption towards good governance, criminality towards better peace and order, climate change, protecting and enhancing the environment, inequality, address poverty, job creation, investments. Let's open up economy. We're a restricted economy. And then build infrastructure. Number 7, incompetence. Then maging first world tayo. Wow. Kung ma-address lahat yan, we can be number 16th economy of the world. Wow. Architect Palafox, hindi yata yung libro mo ang binabasa ngayon kasi ang mas mabenta yata ngayon How to be a DPWH contractor na libro ang binabasa. One of my first employment was Department of Public Works, Transportation and Communications. Kasi I had a UNDP UP scholarship sa UP. I had an educational band 2 years. Fortunately, the Secretary of Public Works, Transportation, Communication, ilang department lang yan, si David Consunji. And he appointed me to be team leader, project officer, and foreign funded projects. Kaya marami na ako natutuhan doon. Yung mga natutuhan ko doon at tinuro ko doon, dinala ko sa Dubai and 39 other countries. Iba nakikinabang. Oo, iba. Pero Architect June, yaman din lamang na nandito ka at eto, na talagang itong issue na ito, mabigat ito, once and for all, ang gusto ng taong bayan ay matuldukan ito at syempre gusto nating lahat na maging maganda, maging maunlad yung ating bayan. Pero kung makikinig ba ang gobyerno, let's say kahit yung DPWH sa inyong mga inirerekomenda o mga ipinapayo, of course, pag nakukonsulta ho ba kayo, Architect June Palafox? Hindi sa DPWH, hindi rin sa MMDA. Pero Department of Transport and Communications, we won several projects, walang corruption. University of the Philippines, we won 10 projects, walang corruption. Clark Development Corporation, nanalo kami lang projects na walang corruption. Clark International Airport, walang corruption. Ilocos Norte, walang corruption. Metro Davao, walang corruption. May nasumbong na akong corruption, panahon ni Cory, extortion ng BIR, 7 years in prison, na sentence panahon ng FBR. Kay Duterte, sinumbong ko yung corruption sa Pasig River, on a Friday evening, kay Dante Jimenez, yung Presidential Assistance Against Corruption. On Monday, after that, President Duterte fired the head of Pasig River Commission and abolished the commission after 1 week. Kasi wala ng presidential assistance against corruption headed by Dante Jimenez before he died. Kaya ngayon, sana magsusumbong ang tao. Pero ngayon, nagsumbong na kami isumbong sa Pangulo. Ewan ko, sana binabasa nila ang sumbong namin. Sana lahat tayo, siguro 1% lang ang corrupt Filipinos. Kaming mga whistleblowers, siguro 0.0001%. And linalabel cases kami for telling the truth, allegedly maligning the good names of the corrupt. Yung pa ang nasampahan ng kaso, ha? Yeah. Siguro protektahan lahat ng whistleblowers na. Oo. Kasi ang hirap din ng masampahan ng libel case. Ang bibigat na kalaban ng mga law firms. Oo. Saka false witnesses. Pinapatanggalan pa ako ng license as architect. May mga false witnesses. Ganun, Opo. Kaya sabi ng ibang bayan, sa Canada, dito ko na lang mag-practice. Sa UAE, dito ko na lang mag-practice. Iwan mo na yung Pilipinas. But to me, our country is the most blessed. Bakit nga? Bumabalik ka pa, Architect Palafox, ganyan mo pala ginagawa sa'yo. I call it patriotic architecture, philanthropic architecture. I have the opportunity to change my passports in 6 countries. Isa pa rin ang passport ko. Philippine passport lang. Proud to be a Filipino. Aktivista rin tayo nung araw po. Mga nakasama natin, namatay na sila. Aktivista nga rin pala si Architect June. Hanggang ngayon, I practice architectural activism. Pero Architect June, of course, ang gusto ho namin na marinig mula sa inyo na yung of course, yung susunod na henerasyon, meron pang kumbaga meron pang isa pang o iba pang mga isang June Palafox na magsusulputan sa mga susunod pang panahon at ipagpatuloy ang inyong legasiya, ang inyong pamana at sa inyo pong diyan sa inyo pong kumpanya, meron naman po tayong mga ganon, di ho ba, Sir June? We have po. Kaya nga,
we just don't do architecture for business, commerce, and government. We do architectural activism, architecture for the poor, democratic architecture, architecture of faith, etc. In fact, Forbes magazine recognized me one of the 48 heroes of philanthropy because of our philanthropic architecture. Mga post-disaster rehab, naimbita na ako sa Iran, Nepal, Indonesia, Sri Lanka, and other countries. Dito, isa lang pa nag-imbita sa akin sa post-disaster rehab, si Ping Lacson, sa Yolanda. Pero hindi naman yung mga rekomendasyon namin. Ang sumunod na rekomendasyon namin, Chuchi Buddhist Organization, they donated 3 billion pesos for the rehab of Yolanda affected areas. Hanggang ngayon, permanent homes for the survivors, ginagawa namin together with Chuchi Buddhist Organization from Taiwan. Right. Hindi ho tayo na-imbita. Hindi tayo na-imbita sa post-disaster rehab sa Pilipinas, except si Ping Lacson. Alright. Teka pala, folks, ito lang po siguro, yung pinakahuling tanong. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa po ba tayo at mararamdaman po ba ng henerasyon natin ngayon itong pag-asang ito? Opo. Basta kailangan ng visionary leadership with a strong political will, good appreciation of good urban planning, good design like architecture, engineering, and excellent management. Naging speaker ako sa remaking of Mumbai, India. Remaking of Mumbai. Our team recommended to demolish 30,000 structures and buildings that are vulnerable to disasters. They followed our recommendations. And look at Mumbai. Pareho Indian Philippines yata, pareho yung democracy natin, pero they seem to have stronger political will. Exactly. Alright. Opo, Architect Jun, baka meron pa ho kayong mga panawagan sa ating pong mga kababayan at sa atin pong mga opisyal ng gobyerno. Sana ho yung mga kasama ko sa built environment professions, architects, engineers, project managers, contractors, even building officials, and engineers in agencies of government, kung may alam kayong corruption, isumbong na natin before thousands, if not millions of people will get killed. Hindi lang sa flooding, sa earthquake, sa fire, etc. And yung ang report sa, if you go for, a segue of it sa earthquake, JICA report 2004 with Metro Manila population 2004 with magnitude 7.2, 50,000 people will get killed, 30,000 from the earthquake, 20,000 from the fire that will follow. Metro Manila will divide into 4, north and south of Pasig River, east and west of the fault line. For 72 hours, the respondents will not reach your family because they will take care of their families first. It will be a breakdown of utilities, electricity, water supply, drainage, etc. I think at this third is flooding. Maybe quickly, if I can describe Ondoy, yung sinabi ko noon. Go ahead po. 4,600 cubic meters fell down from the Kinalbong kabundukan. Then, capacity ng Pasig River then, 600 cubic meters per second lang. Saan na tayong 4,000 cubic meters per second? Binaha 80,000 or 90,000 hectares of urban land. You know what 80,000, 90,000 hectares of urban land? Okay. Larger than Singapore. Singapore is only 73,000 hectares. And those flooded areas, Marikina Valley, communities around Laguna Lake, low-lying areas of Metro Manila. We should have learned from that. And basically, dahil hindi drainage yung Laguna Lake, hindi ginawa yung spillway, then sabi ko rin that time, in-approve ni President Gloria, kaya nila yung Paranaque Spillway dahil open canal, smart tunnel. Ginawa yan sa Kuala Lumpur. They did it in 6 years. Smart tunnel, 3 level. The top 2 levels pwedeng tollway. Yung malaking tunnel, opo. Oo, lowest level pwedeng spillway. Pag malaking flooding, the whole tunnel can be spillway. Smart tunnel, stormwater management, and road tunnel. Nagbigay ako ng program panahon ni President Gloria 2009 to 2010. Nagawa na dapat lahat yan. So 60 recommendations, she approved both of them. Succeeding administrations, hindi na tinuloy. Opo. And this administration na 159 recommend ko. There are 10 kinds of hazards and disasters. 10 man-made and 8 natural. Alam natin yung problema, alam natin yung solusyon. We need political will.
Alright. Address corruption. Apo. Salamat po, Architect Jun, sa inyo pong oras at ingat po kayo. Magandang umaga po at kami po umaasa nawa ay mapakinggan ho, dinggin po. Hindi lamang po ng mga opisyal ng gobyerno, dinggin po ng pinakamataas po natin, dinggin ho ng taas. Ika ang inyo pong mga hinihiling. Ha? Maraming salamat po, Architect. Good morning, Jun. Architect. Ingat po. Good morning po. Thank you for the Salamat po. opportunity to share. Salamat po. Ingat. God bless. Si Architect Filino Jun Palafox, isa pong veterano, isa pong alamat na arkitekto at urban planner. Sayang. Ang nakalulungkot lamang, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, ha? Ibang bansa ang nakikinabang sa isang kababayan natin na dapat tayo ang nakikinabang. At ang masaklap nito, ang daming rekomendasyon noon pa na kung sinunod, hindi natin mararanasan itong mga nangyayari ngayon sa atin. Di ba? Maliban na lamang kung nature talaga, wala tayong magagawa. Pero may mga nangyayaring man-made eh. Actually, diba? Na pwedeng maagapan at masolusyonan at mahadlangan eh. Pwede diba? ka naman mag-adjust eh. Diba? Kahit yan ay force of nature, you can adapt naman. Diba? Ang problema lang siguro doon sa mga recommendation niya, mukhang maliit o kaya wala halos kita. Kaya hindi siya pinakikinggan. Kasi kung tingnan mo yung binabanggit ko sa yung layered na yung kaninang binanggit Sa Malaysia. Oo, yung 3 layers na pagka tunnel ito, pwedeng second floor tsaka third level. Walang ligtas doon, ay walang problema ron eh. 'Di ba? At anong taon pa niya 'yon inirekomenda? 20 years diba? ago. At naipatupad doon sa ibang bansa. Dating sa atin hindi natin maipatupad. Sayang. 'Di ba? At yung binabanggit niyang mga proyekto, maliliit yung halaga eh. 'Di ba? Na kaya naman nating gawin. Kumpara do sa bilyong nawawala at nagiging ghost project. Marahil diba? Kung babalikan po natin ang nakaraan kung 20 years ago, kahit 50% ay pinakinggan o pinagbigyan itong mga rekomendasyon at pinatupad itong mga rekomendasyon ni Architect Jun Palafox. Aba, iba ho ngayon. Saka tama ba yung narinig ko, ilang daang libel case? Oo, 100 plus libel cases. Laban sa kanya? Laban sa kanya. Ay lang nagrekomenda siya? Yes. Aray, talang sa ibang bansa, kumbaga talagang gamit na gamit yung kanyang kalulungat at mga Magaling diba? talaga. Di ba? Ewan ko. Sana ho ay may mga umusbong pa na mga katulad po ni Architect Jun Palafox para po mapaunlad naman po ang ating pong bayan. Umaasa po tayo, nananalangin po tayo na kahit paano ay makita pa ho natin ngayon pong henerasyon na ito yung mga pagbabago po na yan. Di ho ba? Tayo na lamang po ay mananalangin at aasa sa poong may kapal. O siya, sige, tayo po muna ay magbabalik makalipas lamang ilang po mga paalala. Philippine Standard Time. Architect Wener at Engineer Wener Contihino, oras natin 31 minuto makalipas po ang ikapito. PCSO nakiisa sa Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. San Juan nakatanggap ng 1.1 million pesos Lotto Share. Ang buong detalye sa special report ni Angelo Bainio. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Love for All event ni First Lady Liza Araneta Marcos sa San Juan. Pinangunahan ni GM Melquiades Robles kasama sina Chairperson Felix Reyes at Directors Imelda Papin at Jennifer Guevara na mahagi ang PCSO ng 1,500 charity timba sa mga residente. Ipinagkaloob din kay Mayor Francis Zamora ang chekeng nagkakahalaga ng higit sa 1.1 million pesos bilang Lotto shares ng lungsod. Layunin ng Love for All na magbigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at tulong mula sa iba't ibang ahensya para sa kalusugan ng mga Pilipino. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa.
Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Lingkod ng Tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magpapatuloy pa rin ilang pa mga balita sa oras na ganap ng alas 7:37 na ng umaga. Tugma sa mismong layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang partnership ng Department of Education, Hope at iba pang pribadong kumpanya upang maresolba ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pahayag na layunin nitong palakasin ang edukasyon sa pamagitan ng Whole of Nation approach. Ayon sa leader ng Kamara, tumatanggap ng suporta ang DepEd sa mga pribadong kumpanya upang makapagtayo ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa. Sa pagtutulungan anya ng pamahalaan at pribadong sektor, nakapagbibigay ang gobyerno ng mas ligtas, maayos at mas epektibong kapaligiran para sa pag-aaral. Itinagdag pa ng kongresista mula Leyte na ipinapakita ng inisyatibong ito ang kahandaan ng pribadong sektor na tumulong sa pangako ni Pangulong Marcos na tugunan ang kakulangan sa sektor ng edukasyon sa bansa. Pasada Balita. Isinapubliko na ng International Criminal Court ang schedule ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa mismong website ng ICC, nakasaad na magtatagal ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulo sa loob ng 4 na araw na magsisimula sa Setyembre 23 hanggang 26. Magsisimula ito ng alas 3:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Ngunit, inaasahang i-delay ang live streaming ng 30 minuto upang maprotektahan ang anilay mga sensitibong impormasyon. Sa isasagawang pagdinig, bibigyan ng tigte 30 minutos ang prosekusyon at depensa para sa kanilang opening statements at panibagong 30 minutos para naman sa closing statements. Inaasahang magtatagal ang pagdinig sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Pasada Balita. Iba pang balita sa latest mula sa Filipino Mirror, inanunsyo ng Petron na tataas ang presyo ng LPG ngayong buwan dahil kasunod ng rollback na ipinatupad noon namang nakaraang Agosto. Tumaas ng 20 sentimos kada kilo ang presyo ng LPG simula hating gabi kahapon. Katumbas ito ng 2 piso at 20 sentimos kada 11 kilogram cylinder. Bago kunitang tinapiyasan ng Petron ang presyo ng LPG ng 2 piso at 50 sentimos kada kilo noong Agosto. Samantala, wala namang inanunsyo ang Soleil na paggalaw sa presyo ng LPG ngayong buwan. Batay sa datos ng Department of Energy, ang presyo ng kada 11 kilogram cylinder ay nasa 792 hanggang 1,000 piso para sa buwan ng Agosto. Pasada Balita. Latest mula sa Filipino Mirror, nananawagan ang Department of Agriculture sa mga mababatas na bigyan ng kapangyarihang ipatupad ang batas upang mapalakas ang laban kontra agricultural smuggling. Ayon sa Agriculture Department, ginawa ng Agriculture Department ang pahayag 1 taon makaraang isabatas ang Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Tinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinakailangan ng mga pagbabago sa batas upang habulin ang mga responsable sa illicit trade na inilarawan niya bilang economic sabotage. Sa kasalukuyan, ang ahensya ay walang direktang kapangyarihan upang papanagutin ang mga smuggler sa kabila ng pinaigting na mga operasyon. Gayunman, iniulat ng DA Inspectorate na nananatiling aktibo ang mga smuggler na may 953 million pesos na halaga ng smuggled products na nakumpiska sa mahigit 100 mga operasyon sa iba't ibang panig ng bansa.
Pasada Balita. Samantala, inanunsyo ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na nagpatupad na ng balasahan o reassignment si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Sa inilabas na PNP Adopted Resolution, mananatili sa kanyang pwesto si Acting Deputy Chief for Administration Lieutenant General Bernard Banak. Magsisilbi namang Acting Director ng CIDG si Major General Robert Alexander Morico II at mananatiling Regional Director ng NCRPO si Major General Anthony Abirin. Gayon din si Brigadier General Paul Kenneth Lucas bilang RD ng Calabarzon at si Brigadier General Jack Wangki bilang Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Manunungkulan naman si Brigadier General Christopher Abraano bilang Officer in Charge ng APC Visayas. Itinalaga naman si Brigadier General Arnold Ardiente bilang Regional Director ng Police Regional Office at si Colonel Hansel Marantan ang bagong acting director ng PNP Highway Patrol Group. Si Colonel Jonathan Abella naman ang acting director ng EOD, Explosives and Ordnance Disposal K9 Group, at Colonel Arnold Rosero ang magsisilbing Deputy Director for Administration ng EOD K9 Group. Samantala, inilagay naman sa Personnel Holding and Accounting Unit si Brigadier General Romeo Macapaz, makaraang suspindihin dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero kasama si Brigadier General William Segun. Pasada Balita. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Marikina City Police na si Colonel Geoffrey Fernandez kasunod ng gumugulong na investigasyon sa kaso ng 2 pulis na sangkot sa sinasabing pang-aabuso at pangmomolestya sa kanilang kabarong policewoman. Pagtitiyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Jose Nartates Jr., mapapatawan din ang nararapat na parusang 2 pulis na may ranggong patrolman at police staff sergeant na nauna ng sinibak sa kanilang pwesto. Ayon kay Eastern Police District Director Brigadier General Aden Lagradante, nasa restrictive custody na ang 2 suspect sa District Personnel Holding and Accounting Unit na sinampahan na rin ang kasong sexual assault at acts of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 8353 o Anti-Rape Law. Samantala, kasalukuyang isinailalim naman sa counseling ang biktimang policewoman. Pasada Balita. Nilinaw naman ng Philippine National Police na walang umiiral na quota system sa kanilang hanay. Ito ang giniit ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng panawagan ng Detainee Rights Advocacy Group na baliktarin ang naunang kautusan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na gamitin ang mga pag-aresto bilang sukatan para sa promosyon ng pulisya. Ayon kay General Nartates, nakabatay ang trabaho ng mga pulis sa intelligence at investigation formation at mayroon ding hawak na kopya ng warrant of arrest ang mga pulis mula sa korte laban sa mga wanted person na basehan ng kanilang pag-aresto. Nabati na nagbabala rin ang Commission on Human Rights na maaring humantong sa mga pang-abuso at paglabag sa karapatan ng mga opisyal ng pulisya ang direktiba. Gayunman, nilinaw ni Torre na walang opisyal na kota at ang kanyang utos ay para lamang matugunan ng mga opisyal ang kanilang mga target na nakapaloob pa rin sa saklaw ng batas. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala. Philippine Standard Time. General Wener Contihino, 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Pang tampok na balita, sasalang sa review ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways, kabilang ang mga flagship infrastructure project ng Administrasyong Marcos. Ito ay mismo kay Secretary Vince Dizon kasabay ng pagsasabing kailangan itong gawin para matiyak ang maayos na implementasyon ng mga proyekto. Bagamat sinabi ng kalihim,
Una-munang rerepasuhin ang flood control projects na nagdudulot ng pasakit anya sa publiko. Batid anya ang pagdurusa ng mga tao tuwing umuulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagka-stranded ng mga motorista at commuter. Sa tanong naman kung kasama pa rin sa imbestigahan ng nagbitiw na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, sinabi ni Secretary Dizon na lahat pinaimbestigahan ng Pangulo sa Independent Commission. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Asang bababa ng 3.1% ng gross domestic product ng Pilipinas ang budget deficit ng pamahalaan sa taong 2030. Ito ayon kay Budget Secretary Mena Pangandaman ay matapos tanungin ni Senador Panfilo Lacson kung mababalanse pa ba ng gobyerno ang pambansang budget dahil karaniwan itong may deficit o laging nakukulangan o kinukulangan na nagre-resulta sa pangungutang. Matatatang umabot sa mahigit 780 billion pesos ang budget deficit ng bansa sa unang 7 buwan ng taon at inaasang aabot sa halos 1.6 trillion pesos ang kabuang budget deficit ngayong taon. Una nang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na dapat iwasang gumastos ng labis ang pamahalaan upang mabawasan ang budget deficit ng Pilipinas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pumalo na sa mahigit 800 katao ang namatay habang nasa 2,500 iba pa ang sugatan matapos yanigin ng malakas na lindol ang Afghanistan. Ayon sa US Geological Survey, may lakas na magnitude 6 ang nasabing lindol kung saan posibleng aabot sa 1.2 million katao ang nakaramdam nito. Bukod sa Afghanistan, naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Pakistan at India. At ay sa ulat ng mga otoridad, posible pang tumaas ang bilang ng mga namatay at nasugatan dahil sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Chinese Taipei tinambakan ng Gilas Pilipinas Youth sa FIBA Under-16 Asia Cup. Alamin po natin ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Tinambakan ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas Youth sa puntos ng 106-82 sa FIBA Under-16 Asia Cup sa Mongolia. Mula sa simula ay hindi na nakalapit ang Gilas at lumobo pa sa 27 puntos ang lamang ng kalaban. Nanguna para sa Chinese Taipei si Wang Ile na may 24 points, 5 rebounds at 3 steals. Habang 23 puntos naman at 6 na rebounds ang kay Prince Carino ng Gilas. At yan ang sports balita. Ako si Ian Artigona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Good morning po pala sa aming news director, ha? Ma'am Judith. Ma'am Judith. Na nagbe-birthday yung kanyang anak na si Judy Estrada Larino. Oh, happy birthday, ha? Sigurado yan. Nabanggit ko to sa katanungang, nais mo bang magbawas ng timbang? Ay, grabe yung tawa. Kuya mo na ng gandito, rinig. Grabe ka. O, yan na. Lumalabas Ay, wag ganon. Lumalabas sa kanyang silid ang aming news director. Ito ang ilang tips na maaari mong gawin tuwing pagkagising para magpa-sexy. Ayan ha, binawi ko ha. Magpa-sexy. Una, ayon kay Dr. Winston Tiwaken, na mas kilala bilang Dr. Kilimang Guru, isang general practitioner, mas mainam na mag-stretch muna. Nakatutulong itong magising ang katawan at maiwasan ang pananakit ng muscles. Pangalawa, maglaan ng kahit 10 minuto para sa aerobic exercise para mapaganda ang sirkulasyon ng dugo at makapagbigay ng dagdag enerhiya bago pumasok sa trabaho o klase. Pangatlo, huwag laktawan ng almusal, siguraduhing 50% fiber,
25% protein at 25% carbohydrates ang laman ng inyong plato tuwing kumakain. Oh, yeah. Sa ganitong paraan, mas magiging busog ka ng mas matagal at makakaiwas ang, binge eating? Binge. Ano ibig sabihin nun? Madalas? Madalas? Yung Marami. maramihan. Marami ang pagkain. Walang narinig ito, ha? Kung sa amin, pagka ganitong maramihan, lamon ng tao. Sorry, ha? Lapang daw eh. Kaya't bago mag-social media, Ma'am Juday, bigyan muna ng oras ang katawan. Stretch, galaw-galaw, at hindi lang magbalita ng tama, kumain ng tama. At mag-exercise ng tama. O, di ba, ma'am? Ay, naku, andyan na siya. Ay, papalapit ng papalapit. Ay, morning, ma'am. Morning. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Hindi ko alam paano ko lalabas dito sa booth. Okay. Matindi yung Hindi ko alam paano ko lalabas. Batiin natin ulit. Happy birthday, Judy Judy. Estrada Larino. Yeah, birthday. Yan ang sexing anak ni Ma'am Judy. But parang... Ma'am Judy. Uy, mag-artista ka na. Ito na nga. Ito kasi si Kuya Winer kung ano pang kinukwento kay Ate Juday. Boses, ano? Oo nga eh. Sumasapaw sa bed. Ito batiin po natin. Congratulations po. Ginulat po ng actress na si Lovie po ang netizens matapos nitong i-anunsyo ang kanya pong pagbubuntis. Yan. Sa social media, sa kanya pong IG, sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Lovie ang kanyang baby bump na may caption na "This is what it means to truly love your body inside out." Yeah. Inside out. Yeah. Apple the app, ikaw ba yan? Inside out. Apple the app. Inula naman agad ng congratulatory message mula sa fans at kapwa artista ang post ng aktres. Si Lovie ay ikinasal sa kanyang asawa na film producer na si Monty Blanco. Dalawang taon na pala silang kasal at ito po ang kanilang kanila pong first baby. Pasada Balita. At sa ating good news, nakapagtala ng panibagong karangalan para sa bansa ang Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ito'y matapos masungkit ng kanilang estudyanteng si James Calvin Sayago ang gold medal sa electrical installation sa prestihiyosong WorldSkills ASEAN 2025 competition. Ang WorldSkills ASEAN, isang mahalagang kompetisyon na nilalahukan ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya kung saan itinatampok ang kahusayan ng kabataan sa larangan ng teknikal at bokasyonal na kasanayan. Layo ng WorldSkills na paigtingin ang kalidad ng edukasyon, palakasin ang kooperasyon ng mga kasaping bansa at kilalanin ang mga kabataang may natatanging galing sa kani-kanilang larangan. Congratulations! Pasada Balita. Bago nga pala tayong pansamantalang magpaalam, mamaya pala ay meron ding hearing naman ng Kamara kaugnay pa rin po sa maanomalya umanang flood control projects. At yung mga invited po sa Senado, invited din po sa Kongreso. Mamaya po ito, abangan po natin kung ano po ang mga magiging, kung may mga bago ba na susulpot diyan po sa isasagawa pong pagdinig ng mababang kapulungan. Tayo manalangin, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, na kung ano yung hindi na ipalabas sa Senado kahapon, ay mailabas dito sa Kamara. Sana. Oo, at hindi maging kompetisyon ng mga senador at kongresista itong ginagawa nilang pagdinig. Lagi po nating tatandaan pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. Hindi po pera ng mga mambabatas yan. Pera natin. Pera po nating lahat yan. Pera nating lahat. Hindi ng kung sino-sino yan. O siya, sige. Batiin muna natin itong mga listeners, viewers natin. Si Mike Montero, si Ate Ophel de la Cruz, by Dudes, Angelo Redaha, Randy Santisas, kamag-anak mo ito? Roger Ibanez. Uy, pinsan ko yan. Pinsan mo pala Pinsan ito. ko yan. At si Tristan Gulay. At huwag lang natin kakalimutan dahil po birthday po ngayon ni Judy Estrada Larino. Nangako po ang ating news director na mula dulo hanggang dulo ng Pasig, itong area na to, sarado po.
dahil sa selebrasyon at nag-uumapaw ng mga pagkain. Wow. Kung saan po yung dulot-dulo na yon, pakihanap na lang. O siya, sige, tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nasino. Johnny Bañez. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po. Susunod na, nandiyan na po sila. Walang iba. Saan ka ba? Karambola! Oras po natin. Hanap na pong alas 8 na ng morning. Happy weekend!